experiencing this kind of pandemic. We are living in the new normal situation. Hindi na yung katulad yung dati, mga kapatid. Iba ang takbo ng negosyo, iba ang takbo ng sitwasyon, ng hanap buhay ng bawat isa. Praise God, hallelujah. And there are a lot of people, amen, there are a lot of people committed suicide out of depression, out of frustration. Praise God, ang iba hindi na sila mapapalong kung anong ilahimuon. Praise God, kung anong dapat tinabuhaton. But if they only read the Word of God, the Bible said we need to rise from the dead and Christ will shine on you. Hindi na paghipadala ang atong buot sa mga butangan na pangitabo sa atong kalibutan. Amen. Isipo nato ang atong pagkinabuhi. Pag matata sa kagaw na may kinabuhi ta, kag may gininhawak ang atong mga ilong, it's a blessing. And hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Susiling sa iyo mga pulong, amen. Praise God. We need to rise from the dead. Hindi na magpadala sa pressure ngayara sa kalibutan. We need to go against, amen, the current or the flow nga nagabot sa atong kinabuhi. Praise God. Kung nagaproblema man ang kalibutan para sa mga Kristohanon, it is an opportunity for us to praise and worship God. Hallelujah. Awesome hand. Praise God. And Apostle Paul said in verse 15, be very careful. Kailangan po tayo mag-ingat, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Praise God. Then how you live? Kung paano po tayo namumuhay? Kung paano tayo nagpuyo? Sila ni Apostle Paul, we need to live not as unwise. Hindi ka dapat hindi ka mainalabon, but as wise. Amen. In verse 16 said, making the most of every opportunity. Kinahanglan ko ang lahat ng pagkakataon, huwag po natin sayangin. Huwag po natin palampasin. Praise God. Hallelujah. Kasi sabi ng Bible, because the days are evil. Amen. When we speak of evil things, madamo na siya sa implication sa kinabuhi sa tao. It might be death, it might be bankruptcy, it might be discouragement, it might be sa ginatawag natin pagkahumo sa atong kinabuhi. Praise God, hallelujah. Kaya sabi ni Apostle Paul, amen, making use of every opportunity. Worshiping God is an opportunity. Amen. Coming to church every Sunday is an opportunity. Amen. Kaya, amen, hallelujah, all the days from Monday to Saturday. But in every Sunday, don't miss that opportunity. Babalik pa. Kung meron pa next Sunday, kung meron pa pagkakataon na pwede tayo maka-worship sa Ilo, pwede tayo magpapasal pagkakataon, amen, na tayo pwede pumalagpak sa Diyos. Bakit, Pastor? Because the days are evil. Amen. Hindi natin alam kung may breath, may ginhawa pa ta sunod lang. Hindi natin balaan, praise God, umuhi pa ta. Amen. Pero samtang buhay kita na may opportunidad nga pwede natin himuon kung ano ang maayo. Praise God. You need to grab that opportunity. You need to use that opportunity.
If you have the opportunity to say, I love you to your loved ones, say that today. Hindi mo silingon niya kung nahaya na siya, dito pa ka magsiling pa, pero lagi ko kasiling sa iyo, I love you. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Wow! Hindi na unta. Pulos pagmahal. Pero sometimes nahigayon ka. Sometimes hindi pa sa Bible, amen, make use of every opportunity because the days are evil. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sinabi po mga since, amen. Hallelujah. Sabi ni Jackson Brown, nothing is more expensive than a missed opportunity. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Malo ka, madamo sa mga opportunity sometimes kaya ato nang ginpabayaan. Kaya kung siling mo kung pwede ang balikan mo pero hindi na yun pwede. Nakasiling niya yung istorya, Pastor Midwin niya, kumalo ka brad? Si kakay na. Hinatagi siya na nasa sa naturni sa una sa Jensan na hindi. Apply ka lang sa lupa sa tanan sa Jensan na kaya siya gapang himpang titulo. Sila niya, pili ka lang nila, apply na. Kasi niya wala din na dispan si tatay, hindi binaryo na subong. Kaya sila niya, anhon ko ba na? Wala man ang pulos. Amen. Wala na. Sila sayang opportunity. Nothing is more expensive than a missed opportunity. Ako na sila ni King Solomon, remember now thy Creator in the days of the youth of the years of the years of God. Hindi pagulatan na sakit na kamot mo bago ka magpalakpak. Amen. Amen. Hindi pagulatan na gusto mo magtumbo sa Diyos, hindi ka nakalumpat kay tawag ka na ginabat siya. Amen. Praise the Lord. Hindi pagulatan kaya magbasa ka sa Biblia sa panahon na hindi ka nakakita. Whether you like it or not, hindi na deklaro. Hindi man pagulatan, hindi ka mamati sa pulong sa Diyos. Hindi pagulatan na, bumul ka na bago ka pa mamati sa pulong sa Ginoo. That's why Apostle Paul said, make use of every opportunity. Inungduman mo sa iyong edad, kaysa lang ka mag-15 anyos. Kaysa lang ka mag-teenager. Human sa teenager, 20s ka na. Human sa 20s, 30s ka na. Ako na kung kisa may mga restrictions kita sa mga bata, hindi ka maghampang, hindi ka mag-una. Praise ka sa una, pampang mo kung tigulang na. Amen. Kung ang bata mag-adto sa mga labawan, sa magligo sa ulan, hindi mo pagsuntan. What do you think? Bakit niya 50? Matagal-lagan ba na magligo sa ulan? Amen. Everybody should praise the Lord. We must remember that there are stages in life. Amo na kung isa mga young people hindi makaintindi, ang mga nanay hindi kaintindi sa kinabuhi sa young people. Nawala sila kaagi. Mga isa, pugan dito, di ba? Praise God. Hallelujah. Pero we need to maximize the potentials that God has given to us because life is short. Napakaliit lang yung panahon na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise God. Kaya sabi ni King Solomon, we need to remember now that
Everybody say amen. Sabi niya ito sa isang writer, today is the opportunity to build the tomorrow you want. Madamo sa mga estudyante, lakwat sa sila pag-eskwela, praise God, hallelujah, instead sa sige, sige doon, iluwiner. Alam mo, iluwiner? Amen. Hallelujah. Don't you know that the time you spend, di nyo na pwede ibalik? The time that you learn, di mo na pwede ibalik. Basta pagkabot nyo sa college, kasi kung pwede lang balikan. Para sa kanta, kasi kumain ko na, balik ko na. Amen? Lalo na sa mga bigo. Kanta rin pagmahalan. Nagmahal ba ako? Wala. Amen. Praise God. One opportunity used wisely can change your life. So, isang oportunidad pwedeng baguhon ang imong tibuok na kinabuhi. Amen. Bugay ng lamang sa papa ng sulod. View change as an opportunity and not as a threat. Sabi ni Catherine Monsignor, excuses will always be there for you. Ining pamalibad ako na perme, ay di ko karto. Nakasiba na lang, ay, sakit siya mo. Palingan ko ang church, biskan wala ako sakit, hindi nyo yung mo. Amen. Because God reads the mind and the heart of a person. May paisinin ko na lang, kasi bakit nag-shopping ko? Wala akong kasi bakit yung kapuy ko, okay na. Wala kasi ba si Sao, Brad? Sakit magukot, pero kada Domingo hindi na sakit. Hindi kayo mabalitaan mo na lang. Nagsakit eh. Never, excuses will always be there for you. But opportunity is not always there for you. Kaysa na. Praise God. In the middle of difficulty lies opportunity. Wow, Sally Albert Einstein. Listen, pero COVID, pero padamo sa opportunity na gigamit sa Diyos kung paano yung panalagilan, ipakita sa Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ang iya dahon. I'm so blessed with the testimony, Brother Boyd. Wala na binhi, di ba palit? Praise God. Pero may opportunity para sa Diyos na ipakita na gamhan ng dali ang Diyos. Kapis ka wala na sa paglaom ang tao. Amen. May mahimong ihapon ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Sabi ni Catherine Monsignor, opportunities are presented to us each and every day. But do we see them? To see the opportunity, we must be open to all thoughts. Ang opportunity gina-presenta na agawan mo sa kung na pirmi. Praise God, pero di natin na makita, hantod din natin buksan na natin mga paguna-una. Sinigpasapulong sa Diyos, I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world. Kabalo ka mo, amen, ang tanan na mapakita mo, nag-agi na tanan sa atong hula-hula. Kaya dapat ang atong hula-hula open perme. Ang blessing, ang opportunity sa Diyos is always there. Pero depende kung paano natin makita ina. Kung paano natin natanong ina. Praise God, hallelujah. Even yourself, in coming to church,
hallelujah, making the most of every opportunity because the days are evil. May sakit na parents sa school, baka pa tayo, we were shocked. A nurse, nag-a-interview sa mga COVID patients, baka pa kayo mamatay. Praise God. Siyang tanggalan, tumutulak kita pagano kung ano ang may mabubuas. Pero sabihin ko sa inyo, God still has a purpose. Sinabi ni Brother Toby, sinabi ko hindi na mag-survive si nanay, pero may kinahanglan pa Sister Libby sa church. May issue pa siya na dapat nang buhaton sa iglesia. Praise God, and I believe that God is working. Amen. Hallelujah. Sa mga panahon ng subok sini, we did not to live in fear. Kinahanglan hindi ka magkinabuhi sa kahadlod sa matagalaw. Hallelujah. Sa ditang grandiosa. Sinipa ni Sister Melody, may nag-ubusi at umahan na ba niya something may virus. But don't forget to call upon the name of God. You have the name that is above every name. That in the name Jesus, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. So, pachekan mo. Gabi mo, ginhawa mo. Amen. Hallelujah. Sini ka COVID na yan eh. Pero praise God, halam si Brother Nando. Daw sa tirita ng iya na ginhawa, ginapagita na lang ang hangin. But at this point, God is so good. God is so good. God is so merciful. Eh sabi ni Apostle Paul, Amen. Praise the Lord. therefore, praise God. Hallelujah. Do not be foolish. Praise God. Sabi sa verse 15, walking circumspectly. Sa other version, be very careful on how you live. Kailangan po tayo mag-ingat kung paano po tayo nabulungan. What will be our priorities in life? Ano ba ang mas mabigat sa atin? Sa buhay namin? In every decisions that we are going to make, karoon na magandaliman, yung sa dapat makakwarta, tulong kita po daw ang layo, hindi kayo mo. Pero as Christians, we value much our soul than the material things that we possess here on earth. We believe in the words of God that says, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Why? An eternity lapit lang ikaw sa lahat. Praise God. But when we speak of eternity, it speaks of an everlasting life. Everybody should praise the Lord. So we need to be very careful. Kung nakita tayo na napasagan ng atong pagpamahalaga, it's time to awake. Kung nakita tayo may mga pagkulang na sa Diyos, it's time to awake. Think of the goodness of Jesus. He never fails. He never stopped pouring out His blessing to us. He never stopped answering
Gusto natin siya tagaan sa mga pagdaya. That's why when we come to church, when we enter to that alcohol, praise God, hallelujah. Hope may anak kita desire. May anak kita pangandoy. Kasi this is the day. Gusto ko mabatsagan ang presensya sa Diyos. Gusto ko mapati ang kahong sa Ginoo. Hallelujah. I'm not being contented to just sit in my pews. But I want to feel. I want to worship. I want to bring myself as a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is my reasonable service. Come on, let's worship Him. Hindi pwedeng magiging aktibo tayo sa mga butang sa kalibutan. Ito sa pagpangalagad sa Diyos, walang kabuhay-buhay ang atong ginubuhay. It's unfair sa part sa Diyos. Tungkol Diyos, matataglaw, faithful siya sa ating ginubuhay. Despite of this pandemic, madamo sa atin wala kadawat sa guli galit sa gobyerno. Pero ang Diyos, wala din siya nagkalipat sa paghatag ng pagsupply sa ating mga pagkakas. I see a lot of our president being blessed by God even in this pandemic. This kind of last 5 years in the pandemic, I still believe that God is able to do exceedingly above what we ask or think. Kabalukong ang Israelites, samtang nagaling sila sa Egypt, nagunahuna sila, wala sila mag-expect, abutin sila ng 40 years. Tungkol it's just a 7 days journey going back, amen, to Canaan. Pero, hallelujah, wala sila nag-expect. Praise God, sometimes gusto na shortcut, pero ang Diyos may plano. Hallelujah, gusto na dalon sa Diyos sa kaming awan na, kaya gusto niya i-prove yung pisan sa kaming awan na, may living water, ngay supply ang Diyos. Bisa pa sa kaming awan na, may heavenly food which is the manna, ngay pwede niyang ipakaon sa iya mga katawan na, because the God you serve, sinipasan aton sa aton preacher, we are serving an unlimited power. We have a God who has unlimited power. Let's worship Him, mga kapatid. Sila ni Paul, be very careful. Amen. But kailangan po tayo mag-ingat how we live. Our consistency with our service, with our prayers, and with our worship. Making the most of every opportunity because the days are evil. Saying that therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Saying that I cannot question God, but God knows what's best. We have no reason to question God, but we can ask God, Lord, show me your will. Show me your purpose. Show me the way you want me to be. Show me your ways, thy ways, O Lord. Because the Lord said, my ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. Our ways is up to here, but the ways of God is over there. Our thoughts is only here, but the thoughts of God is over there. My prayer today, Lord, show me your way. Show me your will. It's not my will, but thy will be done. Sabi ni Apostol Paul, huwag po tayo magpakamangmang. Don't be foolish, mga kapatid. But understand, the Lord's will is, do not get drunk on wine. Ang iba pag may problema, beer pa tayo.
sila ng way nagmahal, beer pa. Kung sila ng way makaon, beer pa. Praise God. Because when you are drunk, you don't know what you're going to do. Bisan paglakat mo, tiko. Bisan paghambal mo, tiko. But the Lord said, do not be drunk on wine that leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. I know there are problems in our lives that we can hindi po natin control. But the only thing for the church to survive, we need to always be filled with His Spirit. Para sa iglesia, wala kita kabalo kung anong pwede magkabusunod. Wala kita kabalo kung anong pwede sitwasyon. But for the church, we're not waiting for the great tribulation, but we are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Pag spirit-filled ang isang Kristuhan, biskan ano mga problema, hindi makapalapit sa iya. Biskan ano pa nabuhat sa kaway, hindi makapalapit sa iya, unless itubig sa Diyos. Because we are shielded by the blood of Jesus. We are shielded by His power. Remember mo, Israel, nasanggang nagalakad sila. There is a pillar of clouds by day, and a pillar of cloud by night. Sa panahon ng kinlagas sila sa mga Egyptians, siyempre galakad sila. Ang Egyptians nagkamayo, nagkakarwahe. Pero kung wala sila dinpunan sa Diyos, maaksan nila ang Israelites. Diba? Pero sa pagkabuti na sa ulan, there is a shield of fire. Ang Egyptians, hindi sila pwede kapalapit ng bisa ng kabayo, hindi katabok. As the church, if we are filled by the Holy Ghost, we are shielded from any kind of evil na yan sa Ano na sabi ni Apostle Paul? Never allow yourself na hindi ka mapuno sa Holy Spirit. Kapag ano mga tao wala hubog, wala pa kong kagay, sino pa daw din? Sa una. Di mo muya sa gabi. Sampol. Sampol nyo. Tol, isa ka daw hindi ka kainom ang magsagol mo. Luya! Kaya kung makainom ka, biskan tubalan, ripay na. Kung wala dito ka, biskan panlok lang, okay na. Di ba? Di ba ka? Si Lolo ito, mula rin. Pero kami ba tayo sa WCC? Living witness na. Praise God. Ano oras ang witness kay Lord sa tatay mo? Tutulong ko lang sa rin pag-usig mo. Alas 7 sa tagang katubang nasa kaduan. Matapos, alas 7 sa gabi. Kung isa ay pala hubog. Hubog sa bino, pero biswa lang. Huwag kayo kami hubog. Hubog sa palaan ng Espiritu. Sabi ng Bible, be not drunk with wine or any excess, but be filled with the Holy Spirit. Speaking to one another with songs. Pag may problema, di ka ano na magkakanta, pastor, kaya di ka na naman magkanta. Pero kung magkapag di suki, mayaman. Pagkababa sa langit, kung naman, wala may magalit. Amen? Kabalukod, ako minsan kabalukod ni Juki, pero sa Sibado, magsabi kong kapatid.
Everybody say amen. Speaking to one another with psalms, hymns, songs from the Spirit, sing, make music from your heart to the Lord. Ito ang Jewish shofar, yung shofar nila. It was made of a horn of a ram na sungay siya sa karnero. Kaya kung ilan na siya ipatulungon, daw hindi na siya sa tao. Ganto katiyaw, grabe katiyaw. During the Holocaust, itong panahon pala na di pang patay ang mga Hudiyo, ng mga survivors, hindi sila makapagawa sa ilang mga ginamadyag, sa ilang prayer, kung ano-ano sa ilang kasi. Pero ang ilang ginihimo, magkuha sila sa horn sa karnero, kag ila ng patulugon, and they believe that the voice nga nagaling sa sila na sungay, it will represent ako ni mag-voice out sa ilang pag-ibig sa trono sa Diyos. Hindi sila pwede magsalita. Wala sa boses si magawa sila papa. Pero deep within their heart, out of that horns, alang siya heart, aning sungay sa karnero, ilan na patulungan. And they believe, halay sabay na magatingog, makita sa Diyos ang grabe nilang kasakit na balatsyakon within their heart. Praise God. Susiling sa Bible, praise the Lord, always, hallelujah, making music from your heart to the Lord. When we sing, lead the way, how beautiful you sing, but it is how you sing from the bottom of your heart. Hindi ko gaano ka namin na magkanta, pero kung nagkanta ka, mahalin sa imo kasing-kasing ka, ini magkatandog sa trono sa Diyos. Kasi sa Bible, always giving thanks to God, to the Father, for everything. In the good times, and in the bad times, we need to thank God. Wala sa iba, naginamal si Apostol Paul. Ang muling sikrito kung paano kita mangalangkat nga matarong tubangan sa Diyos. First, we need to understand the will of God. Second, we need to be filled with the Holy Spirit. We need to speak one another with psalms, joy, amen. Halabi, di ba ka namin sa tawa tubangan na malipayon? Right? Malipay na mga tulog sa dapay, may kapukuha. Pero kung malipayon siya, amen, and songs from the Spirit sing and make music from your heart to the Lord. Amen. And always giving thanks to God Hallelujah. forever. Those are the secrets of living, amen, hallelujah, perfectly in the will of God. Why? Because Jesus is longing for a church. In verse 27, and to present her himself a radiant church. Pag sinabi mo radiant church, it shines. Ang pamangkot nag-shine, yung pamalarot, bukod ulo na nag-shine. Are we still shining? Are we still happy? Are we still excited to worship God? Because God is looking at the glorious church, not a dead church, not a weak church, but a radiant church. A radiant church.
without stain, wala sa dagta, wala sa bukod, or any blemish, but holy and blameless. Pastor, may mga kaluyan mo kita, yes. But we believe that we're serving a forgiving God. That's why the Apostle Paul said in Hebrews chapter 4, verse 16, let us come boldly into the throne of grace. Let us come boldly. Do we still have the boldness to come to the grace of God? Let us come boldly into the throne of grace. We have lost, we have discouragement, but we believe that God is merciful. That we may obtain mercy. Meron akong pagkukulang, meron akong pagkakamali, meron akong kahinaan. But Paul said we need to be bold enough to come to the throne of grace. So we all said that we may obtain mercy. Nobody's perfect for us. In our daily walk, meron po tayong mga kahinaan. Meron po tayong mga pagkukulang. Ngunit hanggang sa panahon nito, my God is graceful. My God is merciful. But you need to come boldly. Ang kasalanan ng siyang naghihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Ang kasalanan ang siyang pumipigil na hindi natin maramdaman ang kanyang presensya. Ang kasalanan ng ating mga pagkakamali, whether in word, in deed, and in thought, is the one who divides us and separates us from the grace of God. We need to be perfect. We need to be holy. We need to be blameless. You cannot make it by yourself. Di mo kaya gawin yan sa sarili mo. Kaya binigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu, pinadala niya. Sabi niya, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Kaya pag wala po tayong banal na Espiritu, mahirapan po tayong mamuhay ng tuwid sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Meron po tayong mga vices, meron pong bagay hindi natin kayang pigilan sa ating sarili. But I want to encourage you today. I want you to surrender it before God. I want you to ask God, Lord, ano ba ang kalooban mo sa buhay ko? Oh God. Oh God. The Lord is not condemning us. He just wants us to come boldly into the throne of grace that we may obtain mercy and help and find grace to help in time of need. Come on! Your goodness!
He's just waiting for you to mention His name. He's just waiting for you to call upon His name. I feel the power of the Holy Ghost.
let your anointing Come on. Hindi ba tapusin ng Diyos sa bawat isa sa Yes. Glory to God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We thank God. How good and blessed is your presence. Lord Jesus. Speak to our hearts. Your spirit is so strong. You have the power.
again we come before your presence. You have proven to us so many times that you are so faithful. Thank you for your Spirit, O God. Thank you for the great comfort that even in these last days you have proven that you never leave us, but you are always there for us. I pray, God, that you will plead your blood over your people. Shield us with the blood of Jesus. Touch everybody's Lord who is sick. Panimanar Spiritual, Brother Esther. Pray for complete healing of their family. And for those who are sick, Lord, I pray, God, touch their bodies in the name of Jesus. And release your healing power upon their lives. As we leave this place, let your blessings, your love, and your mercy shall continue to follow to each and every one of us. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, for your Spirit and for your power. We give you honor and praises and worship. In Jesus' name. Let's clap our hands for the Lord God. I love you so much. Happy Sunday, everyone. God bless you. In Jesus' name, praise God. Happy to see you in church. In the name of Jesus. Idulong nila dire? Idulong nila dire, di ba?